tuloy pa rin ang kwento ng mga artistang binaha kagaya na nga ni Sue Ramirez. Kaya sa premiere night ng kanilang movie, hindi rin nila nalimutan ang mga nabiktima ng pagbaha. Narito po ang report. Red carpet with a purpose. Agaw pansin nga ang donation box na ito sa stage ng premiere night ng pelikulang How to Slay a Nepo Baby nina Sue Ramirez at Barbie Imperial. We were supposed to have our premiere the day after the typhoon hit. And our production, with their good heart, decided to postpone na lang muna to be sensitive to our kababayans who were greatly affected by the typhoon. And we decided na today, dito sa premiere night namin, it's not only a premiere night to share our movie with you, but also to share with the people who were greatly affected by the Typhoon Karina. And sobrang happy tayo kasi andito tayo to share art and to share love and give love to our kababayans. Relate daw si Sue dahil lumaki siya sa bahaing lugar. Ang nanay niya, binaha rin daw last week sa Parañaque. Grabe lakas talaga na winds, tapos tuloy-tuloy talaga yung hangin at saka yung ulan. Medyo sanay kami sa baha. I know the feeling talaga na binabaha. Kasi growing up, na-experience ko yun for myself. I had to go to school, talaga kami sa baha para lang makapunta ng school. Ironic nga raw sa kanya na ang ginawang pelikula ay tungkol sa mga Nepo baby or mga bata na pinanganak with privilege. Pero ang pelikula raw nila more than meets the title. Sa panahon ngayon, di ba, people judge yung mga Nepo babies na parang ang dali nila nakuha yung mga gusto nila, whatever. But this movie also explains na hindi naman lahat ng Nepo babies ay ganon. Like may mga Nepo babies naman na they really work hard for what they have. Showing na ang How to Slay a Nepo Baby bukas sa mga sinihan sa bansa. After 3 years, justice is served para sa celebrity host na si Bianca Valerio. May warrant of arrest na kasi laban sa kinasuhan niyang sexual offender. Yan at ang iba pa sa report po na ito. Babaing palaban. Ganyan ang energy ngayon ng celebrity host at socialite na si Bianca Valerio nang maispatan natin sa isang hosting event niya sa Quezon City. Nakakangiti na ngayon si Bianca matapos ang kalbaryo para makamit ang hustisya laban sa PR guy na si Gibson Arca. Last week, naglabas ang korte ng arrest warrant kay Arca na sinampahan ni Bianca ng sexual assault pero nagtatago na raw ito. Wherever he is, you can't run anymore. You know, maybe you can run for now, but remember, jail may not be forever, but the internet is. Your time is running out. Pretty soon, I'll be looking at you face to face because you are going to jail. Matatandaan na unang isiniwalat ni Bianca ang nangyari sa kanya sa guesting niya sa 1PH show na sa totoo lang, almost 2 years ago. Nakilala niya raw si Arca sa isang private party kung saan siya ang kinuha bilang host. Doon din daw naganap ang enkwentro. Simula noon, mag-isa raw niya inilaban sa korte ang mga kaso laban kay Arca. Wala pa akong publicist, wala akong ginamit na connections or whatsoever. It really is, in a way, sariling sikap and just surrendering to God na there will be people who will just suddenly pop into your life to help you. Isa sa most sought-after live events host si Bianca. Nawalan daw siya ng ilang trabaho nitong mga nakaraang taon habang inilalaban niya at binabahagi sa social media ang mga pangyayari. Pero hindi raw siya nagpatinag. I rely on freelance work. Marami pong work na tatanggal sa akin. I admit that. But you know what? That is such a small price to pay. I mean, if you look at me now, my body language, like, I feel so confident. May pabuyang kalahating milyong piso si Bianca Valerio para madakip si Arca. Naging bahagi naman si Marisa Cal ng inilabas na bagong version ng Kisap Mata ni Rico Blanco. Isa si Marisa naging telecaster sa mga pinasalamatan ni Rico sa pagbuo ng bagong version. Kamakailan lang nang kumpirmahin ng aktres ang paghihiwalay nila ng singer.